What's up sa inyo mga men? Magandang gabi at dito tayo ngayon sa Kuya J Hamstery para pag-usapan nga yung content natin ngayon na kung saan yung ganito bang mga enclosure is advisable ba sa pag-aalaga ng hamster, no? Sa video na to, sasagutin natin yan kung advisable ba or kung effective ba yung ganitong sukat ng enclosure para mag-alaga ng Syrian hamster. So, specific na yung ginamit kong species ng hamster, Syrian hamster. So, ayun nga, sa mga bago nating viewers dyan, kung bago pa lang kayo dito sa channel ko, Kuya J Hamstery, siguro minsan nakapanood kayo ng mga Grotto Pet Market vlogs. Well, kasama yun dito sa channel ko. Pero every Sunday lang naman ako nag-shoot nun and ina-upload ko yung video Sunday ng gabi hanggang Lunes ng gabi. Tapos sa mga susunod na araw, mag-upload ako ng kagaya nito, hamster video or pet shop visit. So, huwag kayo masyado maguluhan mga men kung merong mga content or video kayo napapanood na hindi related sa hamster. Pero meron naman kayong mapapanood kagaya nitong napapanood nyo ngayon na patungkol sa hamster. So, ayun nga, kung bago ka pa lang at hindi ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button dyan bago tayo mag-umpisa sa video natin ngayon. At kung nakasubscribe ka na, ano pang inaantay mo? Umpisahan na natin to mga men. Pero bago ko i-roll yung intro, shoutout muna kay Benson Rodent House ng Naga Camarines Sur sa Bicol and isa ring Bicolana, kay Consuelo Bermundo. Ayan, shoutout sa inyo mga men and happy keeping and more hamsters to come. Eto na, yung intro. Bago tayo magpatuloy sa kwentuhan natin tungkol nga sa mga enclosure, kung effective ba yung ganitong 12-liter bin enclosure, sasabihin ko lang sa inyo na meron dalawang species ng hamster dito sa Kuya J Hamstery. Una is yung Syrian hamster na well-established na dito sa atin. No? So, etong species na to na Syrian hamster is talagang, ito yung unang inalagaan kong hamster, no? Tapos hanggang sa lumaki na at naging hamsterin na nga tayo. Tapos, yung bagong dating ngayon, wala pang isang buwan, yung dalawang pares ng Roborovski, no? So, ang una nating itatakel is yung kung effective ba gamitin yung Syrian hamster. Syrian lang muna mga men, sa 12-liter bin enclosure. May iba't ibang klase ng mga enclosure mga men. Merong cage, merong aquarium, or yung mga transparent na kulungan, and meron din kagaya ng ganito. Ang common na ginagamit namin dito is yung pangatlo sa nabanggit ko, yung mga storage boxes, no? And ang sukat nito mga men is 12 liters. Meron man kayo makita dito once na mabisita kayo, malaki lang ng konti dito pero hindi naliliit sa 12 liters, no? Kasi ito na yung sineset namin ng mga breeders din, no? Ewan ko yung iba kung gumagamit pa sila ng mas maliit pa na sukat ng 12 liters. Pero kami dito, ito na yung sineset naming standard, no? Gantong sukat na para sa pagbibreed ng Syrian hamster, no? So, kung effective, mga men, alam nyo naman, dahil nakikita nyo dito, ang dami nating hamster dito na nakalagay sa 12-liter enclosure. So, masasabi kong effective siya, mga men, no? Kahit naman sabihin nating effective to, hindi ko naman sinasabi na hindi effective gumamit ng ibang enclosure, kagaya nung cage at saka nung aquarium. Yung mga enclosure na malalaki, na storage boxes, okay din yun mga men. Actually, meron niyang standard na sinet. Ganun kalaking sukat ng enclosure yung kailangan niyang gamitin once na mag-alaga kayo ng Syrian hamster. So, sa Roborovski ba? Dwarf yun mga men. So, general na natin, dwarf. No? So, sa dwarf ba? Yung Roborovski kasi mga men, isa yun sa pinaka malilikot talaga na hamster, no? Gusto nila, laad-laad sila, maligalig, no? So, yung ganito ba is effective? Well, yung kinuhaan ko ng isang pares ng hamster, si Linder, ang pinaglalagyan niya ng mga Roborovski niya is eto, ganito rin. So, effective pa din. Masasabi kong effective pa din. Ako kasi, mga men, yung nakuha nating dalawang pares is ilalagay namin siya sa medyo malaking setup ng enclosure. Bala ko silang gawa ng medyo okay na setup. Yung may tube, no? Tapos may wheel. Actually, may wheel naman dito, dalawa. No? So, ganun yung setup na gusto ko, di ba? Pwede ko naman siyang gawin sa 12 liter lang, pero
kagustuhan ko na ilipat sila sa mas malaking kulungan kasi gusto ko makita sila na ang ganun ng setup. Kaya nasa sa inyo pa rin yan mga men, kung meron kayo Roborovsky or Syrian, kung saan nyo sila trip ilagay, no? Effective naman yan eh, basta may maayos lang na ventilation, no? Tsaka setup na rin. Kung gusto nyo i-setup, kagaya nung Robo, i-setup natin yun. Pero basic setup lang, yung may tube lang, tas hides, di ba? Para maganda lang din tignan. So yun mga men, siguro naman kahit pa paano nakapagbigay ako sa inyo ng eye-opener na content, no? Kasi marami o meron pa rin mga nanonood sa atin na minsan nababasa ko sa comment nila na, Kuya Jay, di ba ang standard na kailangan na kulungan ng hamster or ng Syrian hamster is ganito? Bakit nakalagay yung hamster mo sa ganyan kaliit na kulungan, no? Kaya ginawa ko tong video para ipaintindi sa inyo na wala namang masama na gumamit ng ganito kaliit na kulungan as long as effective siya na nabubuhay yung hamster and nakakapag-produce tayo ng mga pups dito. Nagagamit natin sila as breeders. So wala rin namang masama dun sa malalaking kulungan as long as afford nyo, di ba? Pero kami, sabihin na natin, di namin afford kasi kung ipipilit namin na ganun kalaki yung kulungan sa isang hamster, masyadong madami mga men. Imagine meron ditong 400 to 500 pieces ng hamsters, breeders, tapos ang kulungan mo ganun kalalaki. Di ko alam kung ano yung standard, pero ito yung standard na sinasabi nila sa sukat ng enclosure, no? So kung i-reach natin yan, tapos ang setup natin is breeding, parang baka masikip na tong Kuya J hamster siguro para sa isang daang enclosure, no? Kaya nabuo yung konsepto ng mga nauna pa sa ating mga breeders na i-try dito sa mga 12 liters at effective naman, no? So ayun mga men, walang masama gumamit ng 12 liters. Kaya kung kayo nagdadalawang isip kayo mag-alaga ng hamster dahil iniisip nyo mahal yung enclosure kasi kailangan daw malaki, no? Huwag kayong mag-alala mga men, 12 liters minimum sizes na yan para sa akin ha. Yan na yung pinaka minimum nyo, wag na kayo bababa. Effective yan mga men, basta may maayos kang na ventilation. And saan kayo makakabili ng mga ganyan? Maghanap kayo sa Shopee mga men, marami nag-offer ng mga ganitong enclosure. Mag-scroll lang kayo at makakita kayo dyan. So ayun nga, mga men, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. At kung meron kayong gustong gawin nating content, except lang muna siguro sa pag-update ng mga pups dito. Kasi ano naman na yun mga men eh, common na yun. Common na, well, ganun lang din yung itsura ng pups. Diba? Pag makita mo siya, may pinkish, may pattern na, diba? Para ano lang din. Hindi lang din nakakasura. Nakakasura na lagi na lang ina-upload ko, puro update dito. Kumbaga, kada upload ko na lang ba, laging may update sa mga pups, diba? Mag-comment kayo dyan kung anong content about hamster yung gusto nyong malaman. And yan, gagawa natin ng content yan para mapanood nyo din. At magkaroon din kayo ng idea based sa setup na ganito, yung breeding. No? So, ayun yan. Hanggang dito na lang muna mga men. Bago tayo matapos, maraming salamat sa 12,740 na mga solid mensers natin. Alam ko yung iba sa inyo nakasubscribe dahil napapanood yung Grotto Pet Market videos ko. Pero sana ma-enjoy nyo din itong content ko about hamsters. No? So, ako pala si Kuya J at ito yung Kuya J Hamstery. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa next video. Maraming salamat mga men.